Ayan. So, eto nga mga kababayan, yung ating pag-uusapan ngayon ay patungkol po dito, no, sa pagpunta ni Attorney Milvin Matibag or NBI Director Milvin Matibag sa Davao City. At ang sabi nga daw, mga kababayan, ng mga DDS, no? IQ James, hello po. And kay BM Bisen and kay Ma'am Maricel, hello po. So, ang pagpunta daw ni Attorney Milvin Matibag or NBI Director Milvin Matibag sa Davao, ang pakay daw nito ay ang pagsundo kay Bato para dalhin ito sa Villamor Air Base, no? So, actually mga kababayan, kumakalat kasi ngayon, hindi ko rin alam kung sino yung nagpapakalat na meron nga daw talagang isakay sa Villamor Air Base ngayong alas 12 ng madaling araw, no? Ngayong August, ano ba yun? 14 ngayon? August 14, alas 12 ng madaling araw. So, kumbaga, August 15 na. Oo, mamaya madaling araw, August 15, ay mayroon daw isasakay sa isang private plane at ililipad daw dyan sa Villamor Air Base. So, hindi rin natin alam kung saan patungo itong private plane na to. Kasi mga kababayan, ang sabi ng mga DDS, meron daw nakakita na ang pakay daw ni Matibag sa Davao City ay si Bato. Ang pagsundo kay Bato at dalhin sa Maynila at isuko daw sa ICC. Yun yun. So ito po mga kababayan. Actually mga kababayan, alam niyo naman ang mga DDS na ang galing po nila gumawa ng kwento, ang galing po nilang gumawa ng storya. So ito po, no, ipakita po natin na ito mga kababayan. Wait lang. So, asaan na si Attorney Milvin Matibag? Apps. Ito po, mga kababayan. So, meron kasing video, mga kababayan, na nagsalita si Attorney Milvin Matibag, Ma'am Lovely Bonilo po, na ang sabi ay, pumunta siya sa Davao, hindi daw si Bato, kundi bakal. So, ito po, mga kababayan. Nandito kami sa Davao, ang nahuli namin, hindi ba to? Bakal, ha? Salamat, Director. So, narinig nyo. Narinig nyo mga kababayan, nasa Davao si Attorney Milvin Matibag ngayon at ang sabi niya, nandito kami sa Davao, hindi daw si Bato ang kanilang hinuli kundi bakal. So ito, continue pa mga kababayan. May isang video pa yan na bumaba ng eroplano. Ayan. So pababa po ng eroplano si Attorney Milvin Matibag niyan. Ang Philippine Air Force po ang kanyang sinakyan. At sinalubong po siya doon ng mga Marines at ng Philippine Air Force at ng NBI agent, no? At NBI personnel. So, yan po ay pumunta sila sa Davao City. So, ngayon mga kababayan, ang pinapalakad po ngayon at pinapakalat po ng mga DDS ay bakit daw pupunta ng Davao at napakarami nila. At merong Marines, merong Philippine Armed Forces or mga military, may mga NBI agent, meron pa nga mga Scout Ranger. So bakit daw ganun kadami? So yan daw mga kababayan, ang sinabi ay si Bato nga daw sinundo. So basahin natin ha mga kababayan yung article ng Abante News Online. So Abante News Online po ito ha mga kababayan. Ayan, ipakita ko po sa inyo Abante News Online yung video ng pagbaba ni Attorney Milvin Matibag sa may airport ng Davao City, sakay ng Philippine Armed Forces na eroplano. So, basahin ko lang, lumapag na sa Davao International Airport ang military plane na sinakyan ni National Bureau of Investigation, NBI Director Attorney Milvin Matibag para sa gagawing operasyon. So, yun nga mga kababayan, ako po patay tayo dyan. Naku, gagawing operasyon at ang sabi nga ng mga DDS ay si Bato nga daw ito ang kanilang dadamputin at ihatid nga daw sa ICC. Ayan, basahin natin. Bahang-baha at puro basura sa Luzon kaya sa Davao pumunta para naman fresh ang hangin. Ayan, DDS, kaya pa ba? Dumating na si Modjaku. Ayan, sabi, oo mga taga Davao, alam nyo na, gagawin nyo dyan. Yakapin nyo ng mahigpit yung sobrang tagal. Operasyon, ano to?
pangkalawakan, ano ang pinagagawa nila sa Davao. Ayan. So, ngayon mga kababayan, ito po, gusto ko lang i-share, no? Gusto ko lang baliin yung pinapakalat na issue at balita ng mga DDS na si Bato daw ay inaresto dito. Sa totoo lang mga kababayan, hindi po si Bato. Narinig nyo naman po kanina, sabi ni Atty. Melvin Matibag, nasa Davao sila para sa isang operasyon dahil meron pong factory, no? Factory ng bakal na ito ay illegal na tawag dito, nag-ooperate, no? Illegal ang operasyon at hindi ito nakabatay sa safety precaution na kung saan yung radiation ng naturang factory ay marami pong maapektuhan na trabahante. Kumbaga, yung radiation kasi, mga kababayan, ay delikado po yun para sa mga trabahante. Kaya po ito, mga kababayan, ay pumunta si Atty. Melvin Matibag kasama or kauban niya ang kaniyang mga tauhan ng NBI, pati na rin ang Armed Forces at ang mga Marines or military para sa paggawa ng operasyon or pag-aresto, no, sa mga nagmamay-ari nitong factory ng bakal sa may Davao City. So hindi po ito pumunta para puntahan ang naturang si Bato, no, mga kababayan. So ito po mga kababayan, basahin ko lang po yung article na kung saan andito po post ng GMA News. Kayo mga DDS talaga, mga animal. Wait lang po ha. Mga kababayan, wait lang po kasi nawala. Mga animal talaga 'tong mga DDS, mga kababayan. Grabeng ka-fake newsan talaga 'tong mga haliparot, mga ugok, no, na mga supporter ng mga Duterte. Alam nyo, sabi ko nga sa inyo, kapag tusukin ni Sara yung butas ng puwet niya at isangal niya sa bunganga nitong mga supporter niya, isa lang sasabihin ng mga supporter, sige pa Inday, ituloy mo yan, masarap. Kasi mga bobo nga sila eh. Ito po mga kababayan, GMA News po yan, si Matibag sa Davao City. Yan po ay press conference na ang sabi po dito, nasa Davao City si NBI Director Melvin Matibag matapos ang raid ng isang steel manufacturing facility sa Barangay Ilang, kung saan nakapag-rescue ang mga otoridad ng 174 Filipino workers mula sa pasilidad. So mga kababayan, ito pong naturang steel manufacturing facility, mga kababayan, ay meron po itong hindi tinupad na mga precaution, yung mga precautionary measures. Ibig sabihin, may nilabag sila na paggamit ng isang chemical or di kaya isang paggamit nila ng isang machine na hindi nakakabuti sa katawan nitong mga trabahante. At illegal itong ginagawa. So kaya po ipinuntahan ito sa Davao City ng NBI Director Melvin Matibag at kasama na din ang mga kawani ng NBI. Ngayon mga kababayan, ito nga ang tanong ko, bakit kailangan si NBI Director pa ang aaresto? Meron namang confidential fund ang mayor dyan na bilyon, halos bilyones sa loob ng 2 taon. Biruin nyo, 530 million in 1 year. O 2 taon, di bilyon. So bakit hindi ginamit? Diba? Ito, ang daming problema sa Luzon, dito talaga sa Davao nag-imbestiga. Alam mo, Mitch King Dave, no? Alam nyo mga taga Davao, huwag kayong magalit. Bakit? Kasi yung mayor nyo dyan, tamad. Mas mahalaga ang party kaysa sa solusyonan yung problema. Biruin nyo, yung basura nga, imbis na maghanap ng solusyon, maghanap ng panibagong tapunan, ang ginawa doon, tinapon sa harapan ng opisina ng DENR. Diba? Yan ba yung solusyon? Hindi. Katangahan, katamaran yan. Basahin natin mga kababayan yung article nung naturang balita na ito po ay pinuntahan ni Atty. Melvin Matibag. Actually, wala na dito mga kababayan, no? Yun lang pala yung naturang link. Mga kababayan, yun lang pala yung link. Ayan, ito. Pinost din ito ng News 5 na kung saan Operasyon versus Davao Steel Company. So nagtungo sina National Bureau of Investigation NBI Director Melvin Matibag at Presidential Anti-Organized Crime Commission USIC Benjamin Acorda sa Davao City para magkasa ng operasyon laban sa Davao Mighty Steel Corporation ngayong Biyernes.
August 14, natuklasan sa operasyon ang paggawaan ng umano'y substandard na bakal na may taglay na radioactive materials. So, yun nga mga kababayan. Nailigtas naman ang 174 na manggagawa sa possible na haharap sa panganib dahil sa exposure sa radioactive bearing materials at iba pang hazardous substances. So yun nga mga kababayan, paggawaan daw ng substandard materials or bakal. No, so naku mga kababayan, kung ito yung paggawaan ng mga substandard, 'di ba? Na paggawaan. So kawawa ito yung mga kababayan, yung mga gumagawa nito ng bahay kasi itong mga ganitong bakal ay ginagamit ito sa mga tulay, kalsada, bahay, mga paaralan. E paano kung ang gobyerno makabili dito substandard pala? Eh di po tragis na yan, isang lindo lang nagbagsakan na, di mapapahamak na naman yung mga estudyante. Eh kung sa kalsada naman, mapapahamak ang mga motorista. Kaya dapat lang talagang aksyonan to, mga kababayan. 'Di ba? So, ang tanong dito, bakit binigyan ito ng prangkesa ng mayor ng Davao City? Hindi ba ito inalam? Ma'am Miss Agnes Silupon, kay Ma'am Junalyn Yukawa, Sir Kenry, kay Ma'am Rosardo Gasda Silupo. Hindi ba ito inalam? 'Di ba mga kababayan, meron namang precautionary measures at saka check-up. Mga kababayan, yung 'di ba dapat ang mag-check up dito DENR, Engineering Office, 'di ba? So bakit ganoon? Bakit nakalusot yung mga ganito at bakit nakalusot yung mga ganitong pagawaan na kung saan napakalaki naman ng confidential fund ng mayor nyo dyan na si Basti Duterte. Biruin nyo alam nyo, trivia lang, no? Ang confidential fund ng mayor nyo dyan sa loob ng isang taon, 530 million. 530 million in 1 year confidential fund. Natalo pa ng mayor nyo dyan sa Davao City ang 7 ka mga mayayamang syudad sa Metro Manila. Totoo po yan mga kababayan. So hindi po si Bato de la Rosa. Ito ito. Confi. Ito mga kababayan. Confi ni Basti Duterte. Ito panoorin natin sa balik. Mga kapatid, 612.5 million pesos. Kaya yan po ang buong Ito mga kababayan. Nakakatawa lang isipin na habang bising Pag sinabing accountable, Kahit po hindi mahal na app, Dito po mga kababayan. Wait lang napakabigat. Ito mga kababayan, basahin natin at i-search natin dito. Ayan, Confi ni Basti Duterte. So bakit hindi alam ito mga kababayan ng mayor ng Davao na meron palang ganitong meron palang ganitong operasyon na isang steel manufacturing company na gumagawa ng mga substandard. Napakalaki po ng confidential fund ng mayor nyo dyan. So, imposibleng wala siyang mga inutusan dito ng mga trabahante o di kaya tao para mag-imbestiga sa mga ganitong uri ng mga illegal na negosyo. So, ito po mga kababayan, babasahin ko lang po. No? Base po ito sa Rappler. Ayan, base po sa Rappler, mga kababayan, umabot sa 530 million ang alokasyon ng confidential fund sa Davao City noong 2023. So ngayon mga kababayan, sino nga ba ang mayor ng Davao City noong 2023? So 2022 nanalong mayor si Baste. 2023, siya na po ang umuupong mayor. So basahin natin. Umabot sa 530 million ang alokasyon ng confidential fund sa Davao City noong 2023 sa ilalim ng panunungkulan ni Mayor Sebastian Basti Duterte, according sa Rappler. Mga alokasyon at halaga. Taong 2023, naglaan ang Davao City ng 530 million para sa confidential at intelligence expenses. So speaking of confidential and intelligence expenses, dito po dapat ginagamit na kapag may mga pumapasok ng mga terorista, mga kriminal, mga drug lords, mga mafia, mga illegal, mga smugglers, dito po mga kababayan gagamitin ang confidential fund or intelligence expenses na mas mataas ng 15.22% or 70 million kumpara sa 460 million noong 2022. So,
Noong pag-upo ni Baste, mga kababayan, bilang mayor ng Davao City sa taong 2022, kasabay ng naging Vice President si Sara at naging Presidente si BBM, ang kanyang unang taong confidential funds ay 460 million. Tandaan nyo, kung si Sara may confi, si Baste meron din. Pati si Pulong at si Digong. Meron din yan sila kasi dumadaan po yan sila ng mayor noon. So, unang upo ni Baste noong 2022, meron siyang 460 million confidential fund at umabot ito ng 2023, no, pagkaabot ng 2023 ay naging pumalo ito sa 530 million na tumaas ng 70 million. So ngayon ang tanong, mga kababayan, saan ginamit? Kung hindi man lang nalaman ni Baste na merong, naalala nyo yung mag-ama na pumunta sa Australia at tumira muna ng isang buwan sa Davao City bago pumunta ng Australia sa Bunday Beach, doon na Marel, naalala nyo yon, yung dalawang terorista na mag-ama na pinagbabaril yung mga turista doon sa Bunday Beach, no, sa Australia, naalala nyo yon? Nakatira po sa Davao City yun ng mula November 2 hanggang November 28 sa Davao City. Bakit hindi alam ni Baste? Yun inapakalaki ng kanyang intelligence fund. So sa panahong 2019 at 2022, nanatili sa 460 million bawat taon ang pondo na sinimulan sa huling termino ng dating alkalde na si Sara Duterte at pinagpatuloy ng umupong si Baste noong Hulyo 2022. So from 2019 to 2022, ng mayor si Sara ay 460 million ito, no? From 2019 hanggang 2022 kay Sara for 60 million. Nung umupo si Baste, ay sinalo ni Baste 460 million din. Sa kanya na yon. Iba na yung kay Sara. 2019, 20, 21, 22. So 4 years, tag 460 million bawat taon si Sara, no? Mga kababayan, sa Davao City. So nung pag-upo ni Baste, kasi naging Vice President si Sara, si Baste ang umupo noong 2022, 460 million pa rin. Ngayon, nung umabot ito ng 530 million noong 2023 na. So ngayon, pagsusuri ng COA, ayon sa ulat ng COA o Commission on Audit, walang nakitang paglabag o issue ng mga isinumiteng disbursement at liquidation report ng lokal na pamahalaan ang Davao para sa alokasyon ng naturang pondo ng 2023. So wala daw silang nakitang mali. Ang problema, wala ngang nakitang mali sa mga resibong ipinasa. Ang problema, bakit hindi nalaman ni Baste na mayroon pala mga ganitong negosyo na nag-ooperate sa Davao ng mga substandard na bakal, no, manufacturing? Naku po, mga kababayan. At ito, panoorin natin dito sa Rappler kung gaano ba ito katotoo. Naku, ito na. The Davao City government's annual confidential expenses ballooned from 144 million pesos in 2016 to 460 million pesos when Vice President Sara Duterte was the city's mayor. Documents show the local government had set aside 144 million pesos for confidential expenses in 2016, which was approved under the mayorship of Rodrigo Duterte. During Sara's administration in 2017, Davao City's confidential expenses more than doubled to 293 million pesos. In 2018, it increased again to 420 million pesos and grew again in 2019 to 460 million pesos. It remained fixed at that amount for the years 2020, 2021, and 2022. Based on its financial records appended to an annual audit report, Davao City's local government had 2.69 billion pesos in confidential expenses from 20... So, nung umupo mula 2016 hanggang 2022 si Sara bilang mayor ng Davao ay umabot ito ng 2.6 billion ang kanyang confidential fund sa Davao lang yan. So, wala naman daw mali. So, wala tayong problema doon. Di natin alam kung saan pinagagamit kasi sabi ng COA, walang problema. Ngayon, nung naging Vice President siya, doon na nasilip na may mali. So, ngayon, nung pumalit si Baste, sinalo ni Baste yung another 460 million noong 2022. Ngunit, nung pagdating ng 2023 ay naging 530 million na. Pero nakakapagtaka, napakalaki ng mga confidential fund nila every year. 'Di ba? Mga kababayan, napakalaki ng kanilang confidential fund every year. Pero hindi nila nasabat-sabat itong mga ganitong illegal katulad ng cigarettes. Yan, naalala nyo yung mga smuggling cigarettes dyan sa Davao, yung mga droga sa Davao,
'Di ba dapat ang makahuli diyan si Basti, bakit PNP? Bakit si IDG at bakit NBI? Saan yung confidential fund ginamit? Yun lang ang tanong ha. Wala naman daw masama. Sabi ng COA kasi wala naman daw nilabag. Ang problema lang kung walang nilabag, bakit hindi nasilip? Apakalaki ng confidential fund, no? So yun po yun. So sa mga nagpakalat po ng mga DDS dyan na ang paglapag daw ni Melvin Matibag or bakay daw ng NBI sa Davao ay ang pagkuha kay Bato at i-surrender daw ito sa ICC, wala pong katotohanan yun. No, wala pong katotohanan yun mga kababayan at meron pang ang report na kung saan mga kababayan, eto, may nag-post kasi mga kababayan, ang sabi, ito po, ito ha, buksan natin mga kababayan. Kasi ito kasi ang sabi, wait lang. Na-post din kasi yan, mga kababayan, ni Coach Jarrett, no? Sabi ni Coach Jarrett, totoo bang may lilipad na bukas? Kasi according din, mga kababayan, sa aking mga alitap-tap, no, mga source kong alitap-tap, yung mga kamag-anak ni Tinkerbell, at ni Peter Pan. According kay Peter Pan at Tinkerbell, sa kanilang mga kamag-anak ng mga alitap-tap, ay mamaya daw madaling araw, no? August 15, 12 a.m. So 15 na 'yon, 'di ba? Pag alas 12 ng madaling araw, pitsa 15 na 'yon, o pitsa 14 kayo ni 14. So pag tungtong ng alas 12:01, 15 na 'yan. Lilipad daw itong eroplano diyan sa Villamor Air Base. So kaya nga sabi ni Coach Jarrett na totoo bang may lilipad na bukas. So ang ipinakalat ng DDS ay si Bato daw 'yon. Wala namang sinabi kung saang bansa ang lilipad. Malay natin kung ang lilipad dyan sa Villamor Air Base ay si PBBM, pupunta ng Singapore. Yeah? Malay natin, may mga babiyahing artista, baka si Chris Aquino, pupunta ng Singapore para sa kanyang Netflix. Yeah? O baka naman si Vice Ganda, dahil nasuspinde, baka magbakasyon lang at magpapagawa ng diamond ng ngipin. Yeah? O di kaya baka may lilipad, si Spider-Man, kasi sikat si Spider-Man ngayon. So wala namang sinabi. 'Di ba? So wag tayong maniwala basta-basta ha, mga kababayan, sa mga DDS kasi mga fake news yung mga animal na 'yan. Oo, pag nagsama-sama kasi nakakabuo ng kwento 'yan na ikakapahamak nating Pilipino. Mga kababayan, Ma'am Judith Dora, hello po sa iyo diyan. G-Ram and kay Kavindors Vlog, hello po. No, wag po tayong basta-bastang maniwala mga kababayan sa ipinapakalat po ng mga DDS na ang pakay daw at ang pagpunta daw ni Melvin Matibag sa Davao ay ang pagsundo kay Bato dahil naaresto na nga daw si Bato, hindi na nga daw pinakita sa publiko para hindi daw magrally at magkagulo. So ngayon mga kababayan, yan ang sabi ni Harry Roque. So ngayon mga kababayan, ang totoong pakay po doon ay ang pag-raid dito sa isang steel manufacturing company sa Davao City na nag-ooperate, no, na hindi sumunod sa precautionary measures sa mga chemical at mga machine na ikakapahamak ng mga Pilipinong trabahante. So ito po nag-ooperate din ng mga substandard na kagamitan na bakal. So sa madaling salita mga kababayan, yun po ang operasyon ng pag-raid ng NBI kasama mismo si Attorney Melvin Matibag at yung anti-crimes division, no, ay kasama din mga kababayan ni Matibag. So wala pong katotohanan yung pinakalat ng mga DDS na si Bato daw po di umano mga kababayan ang sinundo ni Matibag doon. Walang katunayan. So ito po yung sunod. Mga kababayan. Kaya nga sabi ni Melvin Matibag, mga kababayan, na di ba? Kaya nga sabi ni Attorney Melvin Matibag, hindi po Bato ang uhulihin namin dito, bakal. Di ba? Grabing antala ginawa ninyo sa amin mula Philippine Airport hanggang dito sa Hong Kong. Until now, wala pang mga luggage namin. Halos airport na kami tumira sa Dilinyo. Cebu Pacific. Hayaan nyo na mga kababayan kasi may bagyo nga naman. 'Di ba?